Ibabalik po ang KML sa DZRH. Magandang umaga mula sa Madrid, Spain. Magandang hapon sa Pilipinas. At ito'y Independence Day celebration natin ngayon. Kasi sa aming tatlo at sa aming bisita, napaka-importante ang pag-celebrate ng tama ng ating Independence Day. So, Emer, pakilala mo na. Nabuhay ito nung panahon ng 1800s. Kasama natin ngayon. Pakilala mo na. Yes, KKK. Ayan, kasarinlan, kalinangan at kasaysayan. Yan ang guest natin ngayon. Isang history at heritage advocate. Talaga nga naman sa turismo, kailangan natin yan. Ito na, educator din at column writer din. Walang iba. Tiniente, Kapitan Bernard Supetran. Bernard, magandang babatiin kita ng buen dia. Alam ko, kalaban mo itong bansa na kinalalagyan ko nung araw. Kalaban mo nung araw. Pero ngayon, magkaibigan na. Yeah. Magandang hapon. Buenas tardes dyan, Senyor Ricky Alegre. At magandang hapon sa ating mga tagapakinig sa buong kapuluan ng Pilipinas. Alam mo, hindi lang sa Pilipinas, Bernard, nasa Facebook Live tayo, YouTube, cables, at mga nakababayan natin sa Europa. May nakikinig at nanonood sa atin. Pero nakalimutan mo banggitin, Emer, napakahusay magsulat nito. Si Sir Bernard. Napakahusay magsulat sa totoo lang. Ayan. Unang tanong, gaano ka-importante sa bawat Pilipino ang mag-celebrate ng tama tuwing Independence Day? Fast forward 2024. Bernard, sige. Well, napaka-importante ng pagdiriwang ng araw ng kasarinlan. No? Yung tinitle ko dyan kasarinlan. Medyo mas malalim yun rather than the very familiar word na kalayaan. No? Pag sinabi mong kasarinlan, ikaw ay isang bansang nagsasarili na. So, importante ang kasarinlan, maski anong lahi mo, no? Kay Pilipino ka, Amerikano, Espanyol, or whatever, sapagkat dyan nagmula ang binhi ng iyong pagkamamamayan, maski na anong bansa. At kung hindi mo bibigyang pansin yan, no? Para tayong nahalin tulad sa kasabihang ang hindi lumingon sa pinanggalingan ay hindi makakarating sa paroroonan. No? Importante yan, very important, napakahalaga niyan, maging ano man ang nationality mo, sapagkat kung wala yung pinagmula ng pagpapahayag ng kasarinlan o kalayaan, ay wala tayo ngayon. No? Maaaring nag-iba na yung ating kasaysayan or hanggang sa kasalukuyan ay kolonya pa rin tayo ng isang superpower. Yun. At dahil dyan, Bernard, importante din na sa araw na ito, ang pasyal ng pamilya bilang holiday nakatutok sa pag-alala nun. Hindi ba? I think pinag-uusapan natin yung pwede naman kayo mamasyal kasi Independence Day. Ano ba naman yung dumaan mo ng Intramuros? Dali mo yung mga pamilya mo doon sa Fort Santiago o kaya sa National Museum, di ba? I think yun ang ating advocacy. Ako, alam mo naman, Bernard, dati akong tourism official. At alam ko na ang dami nating destinasyon na locally, hindi siya masyadong pinupuntahan ng mga kababayan natin. Especially mga historic at heritage sites. Yes, Bernard. Yeah. Magandang punto yan, Chairman Ricky, no? Kasi nagkataon yung ating pagdiriwang ngayon ng araw ng kalayaan ay midweek, no? Miyerkules. Yes. So parang medyo ipit. So kung mamamasyal man tayo, malamang most likely ay diyan lang sa malapit, no? Hindi tayo pwedeng magpunta ng masyadong malalayo dahil maliban na lang kung magdi-leave ka, no? Pero yung sa kasalukuyan, isang araw lang 'yan. So maganda na makapasyal tayo sa mga karatig lalawigan na napakalaki ng papel na ginampanan noong pagpapahayag natin ng kalayaan o maging nung panahon ng revolusyon. No? Kanina, di ba, binabanggit ko sa inyo, bukas, hindi nabanggit ni Ka-Emer na ako ay isang columnist. No? Columnist ako sa Inquirer Motoring Section.
At bukas, kung papalarin, ay mayroon ako isang column na i-plug ko na lang din. Ano. Ang title ng aking column ay Revolution and Recreation. No? Basically, pareho dun sa sinasabi mo na hindi natin maiwasan na lumabas tayo with the family. Pero sa paglabas natin ito ay wag lang sana sa mga mall, mga beach, kundi hanggat maaari ay makadaan tayo sa isang makasaysayang lugar on the way to wherever, kung saan man tayo pupunta. Halimbawa, ito very concrete example, no? Ang sentro ng mga pagdiriwang ay nasa Cavite dahil doon na ipahayag yung kasarinlan noong June 12, Hunyo 12, 1878, no? Doon. So, doon sa paligid ng Kawit na yan, ang daming mga recreational areas para sa pamilya. Ano ba mo yung dumaan kang saglit doon sa museo ni Emilio Aguinaldo na hanggang ngayon nakakabigla na marami pang mga Pilipino hindi nakakapunta ron, no? Then doon nandyan yung, of course, yung malapit sa Emilio Aguinaldo Shrine ay yung Baldomero Aguinaldo Shrine, yung pinsan ni General. Yun. Then, punta ka pa dun sa loob-loob. Maraming mga makasaysayang simbahan dyan sa Naik, Tanza, Maragondon, etc. No? Na pwede mong daanan while, nagbi-beach. Maraming magagandang beaches doon at mga theme parks. So, pinagko-combine natin yung recreation at pag-rediscover, pagtuklas muli ng ating kasaysayan at kalinangan. Yung kalinangan, by the way, baka nagtataka kayo kung ano yan. Ang kalinangan ay kultura. No? Kultura. In simple terms, kultura. No? Kapag sinabi natin kultura or culture, hindi lang yan yung parang high culture na cultural center, mga awit, mga drama, etc. Kundi yung tradisyon ng bayan. Yes. Mga katutubong pagkain, katutubong kausuotan, diba? Kultura yan. Pamumuhay, uri ng pamumuhay. Yan ay kultura. Hindi lang yung mga song and dance, music, fashion, etc. Ayan. At dahil dyan, nagsuot pa ng tunay na kultura. Ito si partner Corazon. Socorro Corazon. Corazon! Meron akong ethnic na thermotop. Tingnan mo naman yan. Pero ito ay ginawa ng mga tribu ito. Ito yata galing sa Isabela Isabela yata. Sa norte pa. Yes. So, dahil dyan si partner Cory, ito, pati pagkain. Meron tayong mga tunay na pagkain na nandito na bago dumating pa mga Espanyol. Hindi ba, Cory? Alam ko ninyo yung maraming pagkain, di ba yung kultura ng Espanya dumaan sa Mexico. Kasi dahil sa galleon trade, doon po dumating naman sa Pilipinas. Yan ang ruta ng galleon trade Kung ano ang Mexicano, yun din ay ang Kastilang kultura na nakarating sa Pilipinas. Ayun. Totoo yun, ha? Alam mo, last week, nasa Portugal ako, Bernard. Boy, Our Lady. Kilala mo si Vasco de Gama? Yeah. Explain mo yan. Isa sa mga navigators. Isa sa mga Di ba siya colonial era first, navigators. First, nagkaroon ng was able to circumference the world, something like that. Yeah. All around Portugal, Lisbon, andun siya. Whether bridge or no. At tama si Cory, nanggaling doon. Pero tunay na may kultura na ang Pilipinas bago pa sila dumating. Totoo naman yan. Oo. At diba? napapag-usapan yung kasuotan. Maganda yung suot ni Ka-Emer, no? Parang suot yan ng mga manghihimagsik nung late 1800s, no? Revolution ka na. Oo. At ito namang aking suot, itong akin naman suot ang tawag dito ay rayadillo, no? Rayadillo or mambisa, no? Ito yung suot ng mga regular na kawal ng Ehersito Republika Filipina or yung Philippine Republican Army, no? Usually pag suot-suot namin ito kasi part ako ng isang grupo na tinatawag na Republika Filipina Reenactment Group. It's an advocacy group of professional students and
civic-minded Filipinos na nagre-recreate kami o nagsasadula ng mga makasaysayang pangyayari na may kinalaman sa military history ng Pilipinas. So karamihan dito ay doon sa Philippine Revolution, Philippine-American War at sa Second World War, no? At madalas napapagkamalan kaming ang tawag sa amin daw dito ay Guardia Civil. Hindi yung ganito ang Guardia Civil, no? Guardia Civil ng Philippine Army. Ng Espanya. Hindi. Ang tawag dito ay Rayadillo. Ito po ay suot ng mga kawal, no? Kumbaga ay equivalent sila ng ng Philippine Army nung mga kapanahunang 'yon. No, kasi Correct. Alam mo, Nung, Sir Ricky, kasi Go ahead. hindi na natatandaan ng ating mga kabataan yung kasaysayan ng Pilipinas dahil sa totoo lang, sabi daw nila, tinanggal na yung pag-aaral ng Philippine history sa high school. Totoo ba yun? ang alam ko, Anong ibalik? hindi ko alam recently pero alam ko mas ipinaloob na sa mga existing subjects like civic yata. Hindi ko na alam anong tawag dito, no. Ipinaloob na lang siya doon as a subtopic of the main course, no. So medyo na-dilute yung ating pag-aaral ng kasaysayan, no. Naging parang sige, paspasan natin para matapos na lang. Yun ang problema. Kanina binabanggit ko kanina, Cory Emerald Bernard. Ang mga museums din natin, ideally, dapat nasa ilalim ng Department of Tourism. Kasi ang promotion yan is not only locally, pati abroad. No? Tama. Right now, parang Office of the President na may funding mula sa DepEd. Ang idea kasi mag-excursions. Mag-excursions. Ang problema, di ba, hindi kasing aggressive. Kung ilagay mo yan sa ilalim ng authority kagaya ng DOT, magbo-boom yan abroad. Di ba? And during our time, no, I know for a fact, Bernard, 99% ng turistang dumadating sa Maynila via NAIA, ang unang gusto puntahan Intramuros. Yes. The mindset is to go to Intramuros. It's no different sa Dubrovnik, sa Croatia, sa mga old city kasi alam ng tao na mayroong history dyan na over 500 years. Yes. Ang problema, misplaced at yun ang ina-advocate din natin dito na mailagay sa tourism yan para ma-promote ng tama. Yeah. At dapat rin pagkatapos ng bayang magiliw, ibalik ang panatang makabayan. Diba? Nako, Ito ang Pilipinas. Ito ang aking lumang silangan. Ito ang tahanan ng aking lahi. Lahat yan dapat. Hindi mabanggit ni Mayor Guo yan. Nag-aalala ko. Nag-aaral. Hindi, kaya gusto ko tanungin si Bernard, di ba? Yes, Bernard. Ang mga kabataan ngayon, nasa mobile phone, nasa Facebook, nasa TikTok, nasa Kung ikaw ang tatanungin, paano ang kabataan makatulong sa pagbigyan ng importansya dito sa ating Independence Day celebration? Yeah, ma'am, ang hirap ng tanong na yan. Hindi ko na maalala, Your Honor. Pero partner, usapan natin yung grupo ni Bernard, yung Republika Filipina Reenactment Group. Yan na nga. Kaya nga, magandang i-segue niya sa mga bata ngayon. Sige, subukan mo sagutin, Bernard. Alam ko, kaya mo yan. Yung, ang napapansin ko naman, yung mga kabataan ngayon, bagamat mahilig sila sa mga gadgets, minsan wag natin sila underestimate na wala silang hilig sa kasaysayan or sensible things. Kapag na-expose sila at nabigyan ng opportunity, magugulat kayo Like even yung mga sinasabi natin mga Gen Zs, mga 20-ish, 18, mga teeners, kapag ang experience ko, pag nakikita nila kami, nagkakaguluhan kami na para bang artista, nagpapapicture, nagpapaselfie. Ibig sabihin, merong somewhere sa kaibuturan ng kanilang puso
may pagnanais silang na maging ipahayag yung kanilang pagiging makabayan o pagiging pagka-Pilipino. Hindi lang sila nabibigyan marahil ng or hindi sila na-expose sa mga sa mga ganung pagkakataon. Pero pag nandiyan yan, magugulat ka, talagang dinadagsa kami ng mga estudyante. So, yun ang nagbibigay ng ng malaking pag-asa sa amin. Na ito nga palang Republika Filipina Reenactment Group na kinabibilangan ko mga 2 taon na. Yun nga, tulad ng akin nabanggit, is a historical advocacy group. It's basically a volunteer group, no? Na binubuo ng mga professionals, students, na may pagnanasang iibalik o i-relieve yung glory ng Philippine military history or na basically nagsizero in kami doon sa sa Philippine Revolutionary era or yun doon sa mga pangyayaring tumatak sa kasaysayan like panahon ng Gumburza, panahon ng pagkakabaril kay Jose Rizal, deklarasyon ng kasarinlan sa Cavite. Ito pala, itong video na napapanood nyo, ito ay isang audiovisual documentary na ginawa namin sa pakikipagtulungan ng pamahalaang bayan ng Montalban, Rizal. I-recreate namin ng isang actual battle sa Mount Puray, sa bundok. Halos walang nakakatuwa ito kasi halos walang nakakaalam ng labanang ito. Yung tinatawag na The Battle of Mount Puray, yung pinaglabanan noong Hunyo 14, 1800, 77 or June 14, 1897. Kasi nanalo ang mga Pilipino dito. Nabagamat sila dito, outnumbered. Ang outnumbered 3-1. Pero nanalo sila. At ang pinaka-importante sa labanan na ito, kung sila natalo doon, baka tapos na tayo. Tapos na kasi sina Aguinaldo noong panahon yan ay patakas na dahil unti-unti nang nakakabawi yung mga Kastila. At dito, nilusob sila. Ang kalaban nila ay 1,500 Kastila. Ang mga Pilipino ay 500 lang. Pero nagapi nila sa paggamit ng guerrilla warfare. Ngayon, kung ang mga Pilipino natalo dyan, tapos na. Baka, hindi ko alam. Baka wala na tayong June 12, 1898. Nalipol na sila dyan. Huli na sila Aguinaldo at yung mga leader revolusyon. So yan ay isa sa mga collaboration namin with the local government units to recreate and mag-create ng digital footprint para sa mga audiovisual production. So ito ay Bernard, marami pa yan, asahan mo ng DZRH, kaya mo yan susuporta sa iyo at sa grupo mo. At kung meron pang mga ganyan, mga reenactment, kung meron kayong mga activity, official media partner na kami. Ayun, napakagandang balita niyan. Muchas gracias sa inyo. Alam mo naman, pagka brinodcast sa DZRH, parang nang brinodcast hanggang buwan. Hanggang buwan. Hanggang sa dulo ng daigdig. Ganun kalakas. Pero alam namin na... Go ahead. Yung grupo ni Bernard ay lahat volunteerismo, no? Yes, we are volunteers. Voluntaryo lang kami dito. Minsan, ganun lang. Kasi may kami, like-minded people na may passion i-recreate yung mga glorious historic events. Lalong-lalo na yung mga pangyayari na hindi natin alam na nangyari pala. Parang alam lang natin yan. Ganyan, mga June 12, yung pagkakabaril kay Rizal, yung Cry of Balintawak or Pugadlawin or whatever. Pero ang daming mga makasaysayang labanan na halos hindi alam ng mga Pilipino. Pero dapat meron kayong sponsor para sa mga actually, yes. Yan. Pakikipagtulungan ng mga local governments na concerned. So kung saan naganap yung labanan, doon. And then maybe, marahil sa pamamagitan ng inyong programa, baka meron diyang mga mga talagang makabayang mga meron mga sponsors na handang tumulong kasi binanggit mo. Yes. Oo. Kasi ito ay parang parang itong indie film Kung iisipin mo, parang siyang nag-produce kami ng indie film. Yes. Oo. Yes, correct. Ang idea namin dito, short film na madaling i-upload sa social media.
Tapos pasa-pasa, gano'n. Rather than nagbabasa lang tayo ng mga text. kasaysayan. Yes. Oo. Ayun. Well, alam mo, bago tayo magtapos may pinuntan ako doon sa, yung kuweba sa Bulacan, kung saan nagmi-meeting doon sa history. Anong lugar yon na Bernard? Saan sa Bulacan? North Sagaray? North Sagaray ba o sa Biak na Bato? Oo. Biak na Bato. Oo, sa Biak na Bato. Oo. Remember, nagtatago sila doon, di ba? Nagtatago sila doon. So, yun, kagaya nun, Bernard. Ang namamahala nun, DENR. Yes. Pinoprotektahan lang siya, pero hindi siya napopromote. Kaya dapat talaga, yung nagpo-protect at namamahala, yun din na nagpo-promote. Oo. Para mapag-usapan tong mga historical tidbits na ito. At napakarami pa na pag-uusapan at dahil sa inyo nabibigyan ng importansya. Pero just like anything else, ang oras natin limited. Bernard, nasa iyo opportunity na bumati sa ating mga kababayan at magbigay ng iyong napaka-importante mensahe ngayong hapon na ito. Maraming maraming salamat sa inyo mga kapatid. Chairman Ricky, Miss Cory, and si Ka-Emer na kaibigan ko, matagal na panahon na at matagal na namin pinag-uusapan ang pagpunta dyan sa sa bahay ng pinsan mo, sa San Isidro, sa Sideco Mansion na naging headquarters ni General Emilio Aguinaldo habang siya ay tumatakas mula sa mga Amerikano noong mga 1900s ba yan? Pupuntahan natin yan. One of these days. Anyway, balik tayo sa pagdiriwang ng kalayaan. Yun nga, no? Para mas mapahalagahan natin, kailangan ay mas maintindihan natin yung mga pangyayari sa paligid nito, no? Hindi lang ito isang ordinaryong national holiday na naman at ganyan-ganyan. Of course, meron tayong sa mga Independence Day speeches, magsasabi sila ng mga sino ang ating mga bagong kalaban, hindi na foreign. Usually yan, maririnig na natin yan. Pero always important to go back. Ano ba yung original na Ano ba yung original na konteksto ng pagdideklara natin ng kalayaan na nais nating lumaya sa mga mananakop na ibang bansa at paano pinahalagahan ng ating mga ninunuyan at paano natin papahalagahan sa kasalukuyan, no? Paano tayo, in a sense, paano tayo magiging bayani in our own little way, no? Paano tayo magiging ako, hindi ko tinuturing ang sarili ko na historian, no? Sabi ko kay Emer, ako historian lamang Mahilig lang ako sa mga historian. At most, I'm just an advocate, no? Na, matuto tayong magsaliksik at magbasa-basa ng ano ba yung mga makasaysayang naganap sa ating bansa para mapahalagahan natin. Sabi nga, di ba, kanina uulitin ko yung nabanggit, ang hindi marunong lumingon sa pinanggalingan, hindi kararating sa paroroonan. At sabi ng isang philosopher, hindi ko matanda kung sino, si Alfred Tennyson ba yun? O si George Santayana. No? Sabi niya, ano may sabi niya? Those who do not learn from the past are doomed to repeat its mistakes. Or words to that effect. No? Hindi ko alam yung exact wording. Sabihin, pag hindi tayo natuto sa aral ng nakaraan, uulitin natin yung mga kamaliang yon. Na siya namang nangyayari, no? Inuulit natin yung mga kamalian natin nung panahon ng Kastila, panahon ng Amerikano, panahon ng Hapon, panahon ng martial law, at so forth. Inuulit natin dahil hindi tayo natuto or ayaw nating aralin yung aral ng kasaysayan. Ayun. Napakaganda. On that note, Bernard, asahan mo ang suporta namin dito sa grupo nyo, dito sa DZRH, kaya mo yan. At kami, isa sa magiging tulay sa advocacy nyo para malaman ng mas maraming Pilipino na merong grupong ito na tunay nagmamahal sa history at sa galing ng Pilipino, simula't simula pa hanggang ngayon. Maraming salamat. Maraming salamat. Bernard Supitan. Mabuhay ka, Bernard. Muchas gracias. Mabuhay at mabuhay ang kalayaan. Viva Independencia. At maligayang araw ng kalayaan na kasalinan. Yes, advance. Mabuhay. 4:47 ng hapon, magbabalik po ang kaya sa DZRH.
At sa pagbalik namin, tungkol naman sa happy, healthy at iba pa, standby po mga kababayan. Un momento.